Ito guys, may mga unexpected na opportunities pa, no? Mga bumubukas na pintuan, mga bumubukas na oportunidad na hindi mo inaasahan. So ito mga opportunity, parang marami kayong ano guys, gustong i-try, gustong subukan. At saka meron din mga opportunities na babalik sa inyo, mga kapigsi, yung mga past opportunities na nakalipas na maaring bumalik sa inyo. So you might want to consider them kasi yung mga opportunities na to guys, maaaring maging dahilan din ito para maka-experience kayo ng kasaganaan sa buhay. Okay? Hello guys, hello Cancer. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is mid-month kapalaran para ngayong March 16 to 31 para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo. Ngayong March 16 to 31. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi mga kapixie. So, yes. So, ito yung combination guys ng positive and negative mga kapixie, no? Sa negative mga kapixie, we have this concealed energy. Ibig sabihin ito guys, hindi lahat ng nakikita nyo is yun lang, okay? And especially when it comes to movement sa ating physical reality. So, kung makikita nyo to guys, ito yung image ng card. Ito yung image ng isang iceberg. So, yung iceberg, ang nakikita lang natin syempre is yung nasa ibabaw ng tubig. Yung nasa ilalim, hindi natin yan nakikita, 'di ba? Mas marami pa palang ganap sa ilalim o kaya mas malaki pa pala yung iceberg sa ilalim. Hindi nakikita ng normal na mata. Hindi visible sa mata natin, pero it doesn't mean it doesn't exist. So, ganun din sa ating physical reality mga kapix, especially when we're trying to manifest some things in our lives, no? Especially sa manifestation. Dasal tayo ng dasal, affirm tayo ng affirm, diba? Pero sa physical reality natin, wala tayo agad nakikitang movement, wala tayo agad nakikitang pagbabago regarding sa mga bagay na pinagdadasal natin, diba? Sorry. Alright, pero it doesn't mean na hindi porket wala tayong nakikita, it doesn't mean na hindi nagmamanifest yung mga bagay na hinihiling natin, because there's always movement, mga kapixie, okay? And lahat ng mga tao, bagay, sitwasyon, minumove the universe, no? Para mag-manifest or mag-orchestrate sa physical reality mo yung mga bagay na pinagdadasal mo. So, you just have to keep on affirming mga kapixie and keep on praying hanggang sa tuluyan kang makakita ng movement sa iyong physical reality sa mga bagay na pinagdadasal mo. Believing in the unseen, no? Yun yung pinaka-importante, yung pagkakaroon ng faith. Example niyan is yung hangin. You don't see the wind, but you can feel it, mga kapixie. 'Di ba? Yun yung pinaka the best na pwede mong ikumpara. Hindi mo nakikita yung wind, pero naniniwala ka na may hangin, 'di ba? So, yeah. Ganun din, guys, when it comes to manifestation, when it comes to our faith with the universe, we don't see the universe at all, 'di ba? Pero we can feel its presence, guys. And then we have path energy. Ibig sabihin nito guys, magliliwanag yung landas mo sa buhay, no? The universe will guide you. Your spirit guides are always guiding yung mga kapixie para hindi ka maligaw ng landas and para sa mabuting landas lang yung lakaran mo sa buhay mo. And ito naman ay reincarnation mga kapixie. Whether naniniwala kayo or hindi, but ibig sabihin nito, when we pass away, our souls, we never die. Yung ating katawang lupa nag-e-expire, but our souls remain, mga kapixie. Okay? And sa next na lifetime niya, it may be pwede siyang magkaroon ulit ng buhay sa panibagong entity, panibagong universe. Pwedeng hindi dito, pwedeng sa ibang universe, guys. But yeah, our souls always live, mga kapixie. So kaya nagkakaroon ng reincarnation na tinatawag. So it doesn't matter if you believe or not, pero if you don't, okay lang. Kung naniniwala kayo, okay lang din. And wag yun na antayin na magkaroon ng reincarnation, guys, no?
kung ano yung buhay na gusto mong ma-experience right now, ibuhay mo na habang meron ka pang time. Leave it inside your head, mga kapiksi. Use your imagination, use the power of your mind, diba, to get to live that life, and eventually mapupush din siya sa inyong physical reality, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages. Tingnan natin yung ganap sa inyo. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Pangalawa, meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So, sa lahat ng interesado, mga kapiksi, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Cancer, guys, kayo in-represent ng King of Cups. Ang mensahe nitong spread nyo, mga kapiksi, is 2 heads are better than 1. Okay? Kapag nagtutulungan kayo, mga kapiksi, lalo na kung kayo ay mag-asawa, partner, or specific person, kapag nagtutulungan kayo sa mga problema, sa mga challenges sa buhay nyo, guys, magkasama nyo siyang malalampasan. Especially, guys, kung kayo ay namumroblema sa kaperahan, kabuhayan nyo, mga kapiksi, kapag yan ay inyong pinagtulungan, makakaranas din kayo ng kasaganaan, mga kapiksi. So, sa panahon ngayon, guys, meron pa rin namang ibang family household na si nanay or si tatay lang yung nagtatrabaho, depende kung sino yung nag-aalaga ng bata. Minsan kasi pag maliliit pa yung mga bata, yung isa na iiwan sa bahay, diba? Pero sometimes kahit na naiiwan sa bahay sabihin natin si nanay or si tatay, meron silang mga side hustle, kumbaga, no? Yung mga racket, ganyan, para kahit papano kumita, then makadagdag sa panggastusin, ganyan. Tapos yung isa nagtatrabaho. So, kapag ganun yung ginawa nyo, mga kapiksi, no, nagtutulungan, kumbaga wala kayong yung kasabihan na kapag gusto may paraan, kapag ayaw may dahilan. So, hindi kayo naghahanap ng dahilan para tumigil, bagkos naghahanap kayo ng paraan para makatulong sa isa't isa, guys. And definitely, malalampasan nyo din itong mga financial problems, especially sa finances. And maka-experience din kayo ng kasaganaan because this is abundance of money, guys, no? Abundance of wealth, abundance of riches. Pero this is possible kapag nagtulungan kayo ng iyong partner or specific person, kung meron na kayong mga partner. Kung kayo naman ay single, mga kapiksi, okay lang na humingi kayo ng tulong sa mga kapatid nyo or sa mga magulang nyo, ganyan. Kumbaga parang tulong-tulong pa rin sa loob ng family. Kapag nagtutulungan kayo, guys, mas mabilis aangat, uunlad at aasenso yung buhay nyo, okay? And for some of you, guys, nakikita natin na may mga magagandang, eto, guys, makakabingwit ng malalaking isda yung iba sa inyo, mga malalaking projects. This is best applicable sa mga freelancers or sa mga project-based na kapiksi, yung hindi sila, yung mga nangongontrata, ganyan, yung hindi sila fixed na empleyado sa isang kumpanya. Kumbaga nangongontrata sila, ganyan. And for some of you, guys, talaga makakabingwit kayo ng mga malalaking kliyente, even yung mga sales agent natin, guys. So, ganun talaga pag nasa sales, no? Tiyaga-tiyaga lang, mga kapiksi. And pinaka-importante, guys, kapag nasa sales kayo is yung mindset nyo, kasi hindi pwede kayong nasa sales tapos ubod kayo ng nega, hindi talaga kayo makabenta, guys. Ang number 1 na kailangan yung i-condition kapag kayo ay isang sales agent is yung mindset nyo. Makabenta kayo, makakabingwit kayo ng malalaking isda, mga kapiksi. And
For some of you, guys, nakikita rin natin na, especially guys, sa kalusugan nyo, sa health nyo, nakaka-recover yung mga may sakit, no? Pero guys, pagdating sa mga sakit, make sure na magpa-check up, no? Palagi natin yan. Sinasabi sa inyo na pumunta sa mga manggagamot, magpa-check up sa mga manggagamot, ganyan, para make sure na na-check up talaga at saka nabibigyan kayo ng karampatang lunas. Pero ito guys, nararamdaman ko dito yung pagiging blooming nyo. May mga taong tumutulong sa inyo, mga kapigsi, no? And parang nagiging blooming kayo actually, especially kung may mga kapigsi tayo na may mga emotional pain na pinagdaanan in the past, no? Parang nagmo-move on na kayo sa mga emotional pain nyo, and parang you're trying to take control of your life, your destiny. Yung iba sa inyo guys, parang mas nagliliwanag na yung isip nyo, and tapos na sa pagmumukmok yung iba sa inyo guys. Comment down below if naka-resonate kayo. Naka-move on na kayo sa mga past nyo guys, kaya nagiging blooming na kayo. Ay! Good job sa inyo mga kapiksi. Okay? Ito guys, may mga unexpected na opportunities pa, no? Mga bumubukas na pintuan, mga bumubukas na oportunidad na hindi mo inaasahan. So, itong mga opportunity, parang marami kayong guys, gustong itry, gustong subukan. At saka meron din mga opportunities na babalik sa inyo, mga kapigsi, yung mga past opportunities na nakalipas na maaring bumalik sa inyo. So you might want to consider them, kasi yung mga opportunities na to guys, maaring maging dahilan din ito para maka-experience kayo ng kasaganaan sa buhay. Okay? And for some of you, maaaring may mga travel din na mangyari. Yung iba sa inyo guys, parang business travel, business expo. Kung meron kayong mga yung mga negosyante dyan, yung mga nag-a-aspire na magnegosyo, parang pupunta kayo sa mga business expo, ganyan, mga seminar siguro, ganyan, para matuto. So explore lang ng explore, mga kapigsi. And for some of you guys, maaaring merong konting stress, konting sakit ng ulo na ma-experience kayo. So hindi naman ito maiiwasan. Wag na lang kayo masyadong mag-react, wag na lang kayo masyadong mag-trigger, mga kapiksi, para hindi na masyadong sumakit yung ulo nyo guys. Okay? So comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo guys. Itong imay-may nyo itong mga healing na to, itong mga malalaking opportunities na to guys, especially sa sales. Yan yung mga nakikita natin na maganda para sa inyo, at saka itong kasaganaan, no? Abundance of money, abundance of riches, yan. Ayan yung mga positive energies for you, Cancer. So imay-may nyo yan sa comment section. Bunot lang tayo ng isa pang additional message for you, Cancer. Love, yay! Love is in the air para sa inyo guys, no? So sabi ko nga guys, yung iba sa inyo naghihil na, kaya nagiging blooming, mga kapiksi, naka-move on na dun sa past. And yung iba naman sa inyo, talagang maganda yung love and romantic relationship nyo, kung meron na kayong mga partner or specific person. So i-mine nyo na rin yan sa comment section. Mine, harmonious relationship, romantic relationship, yan. So yeah, comment down below, Cancer, if feeling nyo naka-resonate kay Chan. For more tarot readings guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung success stories ng ating paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye bye.